may posibilidad daw na kayo ang tumakbong Vice President ni BP Sara sa Kanina lang, alam mo, pinag-uusapan natin ang daming mali na gusto kong itama. Opo. Ay, opo, tama kayo. Ngayon ko lang na pag-isip-isip, pagka ang mga mali nanggagaling na sa Senado Kasamahan ninyo, no? at saka nanggagaling sa mga dating Oo. justice ng Korte Suprema dahil sa paniwala nila na itong mga taong ito ay kapanipaniwala. Opo. Marami maniniwala. Napakahirap palang ituwid ang mali. Ay, opo, opo. Sa dami ng nais kong ituwid ngayon, yung tinatanong nyo sa akin na yun, hindi ko na pinag-iisipan eh. Ang gusto ko munang gawin ngayon, ituwid ko lahat ang mga maling ito. Hirap na hirap ako eh. So yan ang pinagkakaabalahan nyo ngayon, Sen, ano? Yung mali ni Justice Carpio, tinutuwid ko. Oho. Yung mali ni Senator Ping, tinutuwid ko. Yung mali ni Tariela, tinutuwid ko. Yung mali ni Batong Bakal, tinutuwid ko. Yung bahagi ng kamali ang sinasabi ni Senator Tol, tinutuwid ko. Oho. Napakarami kong itutuwid ngayon at hindi ko alam kung kailan ako matatapos. Dito ngayon ako abalang-abala. Meron akong, ito natatandaan ko, bata pa ako eh. Sabi, ganito pagkakasabi, palagi yung lolo ko ang sinasabi sa kanya kasi alam mo, lolo ko alam mo naman, iglesia ay lolo ko eh. Opo, opo. Nagmula ako sa pamilyang ganyan, tatay ko, kaya ako Yung okay. angkan po ninyo. Oo. Yung lolo ko pagka, stricto yun. Opo. Sabi niya sa akin, meron nakasulat sa Biblia eh. Hayaan mo sila. Oo. Huwag mo silang pansinin. Yan kanya mga bulag yan na nag-aakay kanya ng kapwa bulag. Alam mo kanya, pag ang bulag, Inakay na kapwa. inakay kapwa bulag, pare-pareho silang mahuhulog sa hukay. Tama. Eh, di pinagtanong ko nga, nakasulat nga. Pero nasobrahan niya eh, kasi alam mo na kanya kung anong ginagawa kanya kapag ang tao napunta na sa hukay. Ano, sabi niya sa akin, Opo. ay tinatabunan po sila. Oo nga. O pagkatapos may sumigaw na isa, Happy Hearts Day. Natutuwa ako kahit hindi ko masyadong maintindihan na pinag-uusapan nila. May kinalaman sa West Philippine Sea. Mabuti pa itong mga ito kako. West Philippine Sea pala pinag-usapan. Oo. Alam nila, tayo-tayo lang eh. Soap launch kanya. Launching. Launch. Opo. Pero kung gusto mong involve na kanya, yung buong mundo, para kilalanin yung ganang atin, hard launch. Para may label. Ayun. Para may Love label. life sen yan eh. So, parang arbiter yung pinakamatanda eh. Okay, kailangan may label. Ayan, yan. Tama, sabi ng isa. Kasi pag walang label, pwede nga gawin. Pwede nga gawin. Tama. Eh, sayang Sen. Tsaka sila nagsabay-sabay. Happy Hearts Day. Kasi ano yun, February 14 yun dyan eh. Ganun ba? Yun na nga. Eh, but hindi talaga kami makaka-adapt ni Nelson kasi bali wala sa amin yung February 14. Pero ako medyo napagano ako. Alam nyo kanya sa ating situationship. Oho. Napagano ako eh. Ano? Opo. Meron na bang bagong... Mga terms. nagano pa ako eh. O yan sinasabi ko sa inyo. Sayang Sen, kinokontak sana natin yung mga opisyalis ng NAMRIA. Si ano pala dyan, ang administrator nila, Peter Tiangco. Ang kanilang NAMRIA administrator. Tsaka yung deputy administrator naman, ay ito pong si Efren Carandang. Yun daw, Efren Carandang sana, ang gusto nilang ma-interview kasi kabisado daw po. Oo Ang nga, pero kung halimbawa nandiyan si Mr. Karandang, Opo, busy daw sila tatanungin ko siya, Mr. Karandang, sa palagay mo ba yung administrative map na yan, nang wala kang nautical charts na mayroong kompletong coordinates, palagay mo, sasabihin niya sa'yo, halimbawa, nagpunta ka sa United Nations. Opo. Mr. Karandang, what is this for? This is administrative map. Sir, we are complying with the steps to notify the entire international community that we need to register and list down and draw the West Philippine Sea. Yan, opo. You're submitting this map, Mr. Karandang? Administrative map, oho. Are you serious? Do you really know the steps? Baka ganun eh. Nako, oho. This only concerns your country. Oho. By the term itself, this is administrative map. This is not nautical maps. For the purposes and within the meaning of notifying the entire world. Oho. O, di baka umuwi lang yung tao na lulugo-lugo. Yan ay yung sinasabi ko eh. Oo. Kaya natin dinidiscuss, baka hindi na naman kami nagkakaintindihan ng NAMRIA eh.
Ang ganda pa naman pala ng commitment ng NAMRIA, Sen, ano? Sabi nito, Nelson, no? NAMRIA's mandate is to produce accurate and reliable geospatial information for the country by maintaining scientifically correct maps and internationally compliant nautical charts. The agency contributes to maritime safety, environmental management, disaster preparedness, and proper documentation of national territory. Yun po ang ano. Yun po yung kanilang... Anong paragraph yun? Ito sa bandang huli na po. Second to the last, Sen. Ano, ha? Ulitin mo. Sabi niya, ito sa pasahol niya, NAMRIA will continue to uphold this mandate in support of national sovereignty, maritime safety, disaster preparedness, and sound resource management. Yan daw po ang pinaka-commitment ng NAMRIA. NAMRIA's nautical charts Opo. follow international hydrographic standards. Nasaan nga? Na-submit na po. Baka Ito na naman. Babalik na naman tayo eh. Baka siguro, ano? Paulit-ulit na. The charts are also submitted to relevant international technical bodies, Yes po. including the International Hydrographic Organizations. Wala nga po sa website eh. Sino pong paniniwalaan namin? Yung sinasabi ninyo o yung nakikita namin na website po ng International Hydrographic Organization? Oho. Oh. Ito pa naman siya, ako'y nang isang araw medyo nagdadalawang isip kasi ginagamit pa naman ito ng isang reporter nung TV, Nelson eh. Na Ano sabi? mapa baka mo? Mapa baka mo ang Oo. kailangan? Parang ganun ang dating siya eh. Tingnan mo naman yung mapa. Hindi mo naman makita. Asan yung West Philippine Sea? Nung sinuri yung mapa, ito ho yung reporter na nag-text pa sa inyo, Sen eh. Sen, ano po masasabi? Parang ang bait tong text sa inyo eh. Pero nung sumagot kayo, ayun. At yung sagot pa ninyo, ginamit pa. Parang inuudyukan pa niya ngayon yung reporter, yung mga taga-Kalayaan Island Group na magalit sa inyo, Sen. Nagka-clarify sa akin. Kaya sinabi ko, ito talaga Ito yung yung statement sinabi ko. ninyo. Ano ba yung statement mo? Oho. Sinabi ko, doon sa aming hearing noon ng Commission on Appointments, hypothetical lang ako yung sinabi ko. Yes Dahil po. nakikita ko na hindi nila masagot at tama lang naman sigurong medyo atobilis siya dahil wala na nga sa EEZ, Oho. sakop pa ng international waters na kung tawagin ay high seas. Oho. At yung mga individual na mga features, ang kukunin mo lang naman kakakuwi yung territorial sea. Paano mong pagsasama-samahin yung territorial sea na magkakahiwalay? Napakarami nun eh. Yes po. Magkakahiwalay at pagkatapos sila ay separated by the high seas. Oho. Ngayon, sabi ko, alam mo, mahirap talaga. Hindi ko kayo masisi, hindi nyo masasagot to. Pero dapat magpatulong tayo sa NAMRIA. Sabi ko, para Yes po. silang gagawa ng paraan kung paano mapagdudugtong-dugtong ito nang hindi tayo lalabag sa mga batas ng UNCLOS. Dahil mayroong 3 batas ng UNCLOS ang malalabag eh. Opo. Pero kung halimbawa, mapapangatwiranan ng NAMRIA, kasi po sa kaso ng ganito po ang ginawa ninyo. Sa kaso ni ganitong ginawa ninyo. Pwede naman din namin gawin ito. Ganun sana ang katwiran na inihingi ko. Yes, tama O po. ngayon, dahil sa awa ko sa kapitan na hindi niya nga masagot, parang hypothetical. Opo. Alam niyo, magagawa niyo lang kung i-give up niyo. Oho. Di ba? Yes po. Yung palagi ko sinasabi sa inyo. Oho. Pero hindi yun ang pakay. Hindi suggestive. Sinasuggest ko Hindi lang recommendation. na mahirap talaga. Mahirap talagang gawin Pero yun. talagang gusto ko na may drawing natin. Gaano man ang hirap na sasalungain natin. Yes, Hindi maliwanag yun. Ngayon pala, hindi naman pala naghahanap ng tamang kasagutan. Kung hindi, kahit na pala anong paliwanag ang gagawin ko, palalabuin niya Tama. dahil meron pala siyang layunin na nailigaw ang mga tao. Yun. At kumot siya ay nakapunta nung Kalayaan, akala mo concern na sa mga taga roon sa Kalayaan, Sen. Oo, Doon sa kanyang sa social media account, kitang-kita at maramdaman mo na parang ang gusto niya,
yung mga taga roon sa Kalayaan ay magalit sa inyo. Ano, abuti na lamang at hindi naman ho ganun nata nagiging damdamin ng ating mga kababayan doon. Sen, ano, ha? So, At ito, saka- binabasa ko nga itong statement. Sabi niya, the Philippine Exclusive Economic Zone, sabi niya din, Oo. can be represented by continuous curve boundary, Yes po. similar to the edge of a circle. Andiyan, nabasa mo, not a polygon Opo. made of straight lines. At sinabi pa niya, because of this, a short list of coordinates would not accurately describe the maritime limit. So Yan, kaya opo. siguro nahihirapan siya, ayaw niya yung coordinates kasi raw, it will not accurately describe the maritime limit. Yes po. At tapos sinabi niya, kung gano'n, sabi niya, anyway, the boundary is represented through precise geospatial data derived from the archipelagic baselines defined in RA 9522. Sa mga tweet, meron siyang alternative kahit na mahirap. Sabi niya, yung boundary is represented through precise geospatial data. Yes po. Eh, madiderive mo pala yun dun sa archipelagic baselines. Eh, ba't di ka mag-produce ng map? Deriving it from the baseline. Yes po. Dito sa kanyang pangangatwiran masisilo pa siya rito Magagawa naman pala niya, kahit na mahirap, sabi niya, sa pamamagitan kanya ng boundary represented by the precise geospatial data Opo. derived from the... So, derivation lang. Gagamit ka lang ng derivatives So, ang tanong ko, ba't di ka makapag-produce ng mapa showing the outer limit of the EEZ? Kaya pala dito sa mapa, yung outer limit ng EEZ, hindi man niya maibigay. Aha. Yun Oh. pala epekto nun, ano? Oo. May problema pa siya. Sinasabi niya yung problem of acquiring navigation systems and mapping software. Wala ba kayong ganito? Wala ba silang ganito? Baka nga wala pa, ano? Oo. Hanggang ngayon. So itatanong mo ngayon, have you derived the outer limits of the EEZ? Kaya pala dyan, balik nyo yung mapa. Ito, ngayon ko lang napapansin. Balik ang mapa, direct. Mapa. Yan. Oo. Opo. Wala nga yung outer limit. Kasi pag nilagay mo yung outer limit ng EEZ, yung sinasabi ko sa yung Spratly Islands, malayo, labas. Yung Kalayaan na yun, ano? Yung Kalayaan Island Group. Opo. Oh. Ngayon, bakit hindi ngayon, paano kayo sasabihin ni Senator Tol at saka ni Batong Bakal, paano mo sasabihin West Philippine Sea? Hindi pala kasali. Kung halimbawa, dinraway mo yung outer limit ng EEZ, siguradong nasa labas yung karamihan ng Spratly Islands. Okay? Sa mga tweet, kayo mismo ang naghiwalay. Kasi yung western boundaries natin, kasama yung EEZ I-extend mo lang hindi mo in-extend. Opo. Hindi mo rin dinrawing. Kaya hindi ko maintindihan kung anong klaseng administrative map. Bakit yan po ang gagamitin nyo? Sasabihin nyo na, sabi nyo walang mapa. Okay, magpakita nga tayo ng mapa. Yun na nga. Nagpakita nga ng mapa. Yun, san? Medyo... Nagpakita nga ng mapa. Yun ba ay tatanggapin ng United Nations? Yun ba yung uri ng mapa na tatanggapin ng IHO? Malamang pala, hindi itong mapa. Yun ba yung sinunitin nila? mapa? Yun ba yung mapa na kailangan? Para sa ganun, umpisahan natin yung mga hakbang. Para sa ganun, ma-notify natin ang international community na ninanais nating makapag-drawing tayo ng sarili nating West Philippine Sea, kagaya ng ginawa ng Vietnam sa parte ng kanilang karagatan. Nagawa na yung Vietnam Ayun. So, tama pala yung suggestion nyo, Sen, noong nakaraan. Gagawa kayo ng sariling mapa na baka may makita tayong mga batuan na magdudugtong doon sa, di ba? Sa Kalayaan Island Group na ito. Sabi ko nga, hintayin natin ang resolution na ma-adapt, na ma-agenda. Opo. At kakausapin ko yung chairman na kung pwede, i-facilitate natin para lamang maitama lahat natin at maipaliwanag nating mabuti para yung mga kababayan natin, sila mismo'y malinawan at wag na silang mailigaw nitong mga taong hindi ko malaman kung ano yung motibo nila Hindi naman basta-basta mga tao dito ito Totoo po. Yung isa, retired justice pa ng Korte Suprema. Yung isa profesor yata ng University ng Pilipinas. Opo. O si Senator Tol naman senador naman dati ito. Opo. Kaibigan din naman Si natin Jay yan, Batong opo. Bakal naman Opo. si Jay Bato, si Tariela Komodoro naman Komodoro po ng Philippine Coast Guard. Ibig ba sabihin itong mga taong ito nagsama-sama para lituhin ang ating mamamayan.
Well, siguro ano din, baka kulang ng pondo ang NAMRIA yan. Siguro sa DNR, kasi under DNR ito eh. O, baka baka yan. kinakailangan pondohan ng NAMRIA para magawa nila itong bagay na ito. Baka yan tanggapin ko pa. Dapat lang aminin lang. Oh, Jen, ganyan, Nelson. Paano naman magagawa namin yan eh. Ang problema talaga. Isip-isipin mo kanya yung survey, yung survey vessel lang na gagamitin mo riyan. Ayan, magastos din ho yan, san eh. Di oras yan eh. Oo. Gagamit pa kami ng mga divers yan. Ilan ba mga diver ang gagamit? Ayan, oo. Paano yung crew? Ayan. Isipin mong napakarami ng kine-claim natin na yan. Sana man lang, yung occupied na lang natin na 4 na features. Baka yun kayang-kaya natin kahit limitado ang budget natin. Paano yung kine-claim natin na pagkarami-rami? Oho. Tapos makasalunga ka pa ng Vietnamese doon, tsaka China. Kaya mahihirapan din kami. Sige, Pakakainin pa namin sila para payagan lang kami. Tama-tama pagharap ng mga opisyalis ng NAMRIA, kung sila tatanungin ninyo, matanong nyo rin siguro kung may sapat pa silang pondo para sa... Kasi tagal Baka doon magkalitawan na. Ayun, Ang totoo po talagang dahilan kaya hindi kami makagawa-gawa ng dahil po talaga sa kakulangan ng pondo. Kulang na pondo. Yan, baka yan tanggapin ko pa na katwiran. Pero wag kayong aarte-arte na sasabihin yung meron ng mapa. Anong klaseng mapa bang pinag-uusapan natin? Alam nyo yung mapang pinag-uusapan natin, yung tatama sa hakbang na kinakailangan ng UN at saka ng International Hydrographics Organization. Hindi basta mapa lang. Para ma-recognize tayo. Para ma-recognize tayo, at saka makapag-notify tayo. Siyempre, bibigay mo yung administrative map. Anong gagawin ng United Nations dyan? Ano ito kanya? Niloloko mo ba ako? Ayan. Mabuti pa siguro sa mga taga Philippine Ports Authority, baka kompleto ang kanilang mapa. Baka nga. Dapat magpahiram na lang sila ng At saka magpondo na lang galing sa PPA. Kasi po dumating sa ika-4 sa pagkakataon sa pantalan ng Puerto Princesa ang cruise ship na MV Norwegian Sun ng Norwegian Cruise Line pasado po alas 6 ng umaga nito'y 18 ng Pebrero taong kasalukuyan. At alam niyo ba, meron po silang lulan na 1,887 na pasahero at 895 na crew. Ang ganda Sinalubong po ang barko ng mga kawani ng Port Management Office, Palawan at ng pagkatanghal ng Puerto Princesa City Band, Puerto Princesa Pilot Elementary School, Drum and Lyre, Corps at Banwa Dance and Arts na masyal po mga bisita sa Honda Bay at iba pang pook pasyalan sa lungsod. Sakay po ang 46 na vans at 8 bus na inihanda po naman ng Shore Excursion Provider. Ayun. Di ba kapag nakasakay sa barko na dapat tama ang navigation mo dyan, ano? Oo. Kasi pag babangga ka sa halimbawa, nag-navigation ka dyan. Oo. Tapos ikaw ang teacher ng maritime. Oo. Ang gamit mo, administrative map. Aba, baka sumahid ka sa maraming bato. Kasi ito pala yung sinasabi ng professor na yun eh. Matagal nang may mapa. Ginagamit ko nga yan sa pagtuturo eh. Kaya pala kung administrative. Kaya alam ko na. Ay, tinuturo maritime. Kabisado ko yung administrative. Sabi ko nga sa inyo, grade 4. Grade 4, bakit ko nakabisa yan? Kasi yung teacher ko sa social studies, talagang very diligent eh. Ganun po. Sinibak-sibak niya yung Pilipinas by region. Okay, so simula muna kami ng idodrawing namin yung Ilocos Region. Yan, Region 1. Region 1, sabi niya ganyan. So alam mo naman, Region 1. Yes. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union. Yan. Yan, ano? Nagkaroon na nga ng isinama yung Pangasinan ngayon. Dati hindi naman yan. Pagkatapos, Cagayan Valley. Cagayan, Isabela, Region wala 2. pang Quirino, Yan. Nueva Vizcaya. Isabela, yan. Tapos Bicol Region. Yan, Region 5. Sasabihin, pag Bicol Region, kabisado ko na naman yan. Ilocos Norte, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. Albay, Sorsogon, Catanduanes. Yan, Tapos Central Luzon, Panay Island. Alam ko, administrative map ito eh. Totoo po. Hindi po, mga kababayan, ito na naman pinakikita po nila, nakagawa na raw po sila ng mapa. Hindi po yan ang mapa, natatanggapin po ng United Nations at saka ng International Hydrographics Organization doon sa layunin po natin at magampanan ng proseso at mga hakbang para po manotify natin ang buong mundo sa ating layunin na maidrawing po natin ang ating West Philippine Sea. Ayaw po nilang gampanan yon. Ayaw po nilang gawin lahat yon. Ngayon, ako po ilang nagsusulong dahil sila naman ang atat na atin ito ng atin ito.
paano? May dudrawing po ba natin sa pagsasalita lang ng atin ito? PD1 at the same time guro sa PNK. Aba, kinuha nyo na lahat, Kateryo, ha? Happy birthday po sa inyo. At ang lahat ng ating mga kabarkada ay nakikipagdiwang po sa inyong kaarawan. Ayan, si Kateryo Bascogin. Happy 50th birthday. Ano ang trabaho niya? Bumbero po, chief ng Santa Maria Fire Station, Sen. Ilipat natin sa Namria para may mangyari. Sa Kateryo, lilipat daw kayo sa Namria, ha? Kasi ano yan Opo, PD yan at saka ano Ay, diba? guro po sa, nagtuturo sa mga guro. bata yan, Yan, Sen. malaki ang aking Paniniwala. at pagtitiwala sa mga ganyan. Kaya Yes kapag po. yan napunta sa Namria, baka sakaling Gagawa ng mabuti yan, may Sen. mangyari. Nelson, ano pa masasabi mo? Ano na bang oras? Maaga-aga pa eh. Itanong na ba natin ito? Hindi, yung in fairness nga mamaya naman pa. doon sa ating kaibigan, Nelson, ano ha? Sino yan? Kay Senton. Sige, yan muna. Alam mo, kaibigan natin yan. Baka sabi nga ni Huwag mo Senton natin iwan tong mapa na to. Opo, Sige. sabi niya, baka dumating mga next month. Medyo busy lang daw siya ngayon. Baka makakasama na ulit natin sa ating palatuntunan dito po sa Net25. Ano ha? Well, doon sa punto nga, Sen, na, kasi di ba gumawa sila ng batas yung nakaraan eh. At ito naman, tinutukan talaga. In fairness, kay Senador... Hindi, akala ko ba yung in-interview siya? Opo, yun nga, siguro. Kasi sinasabi ni Nelson kanina, in-interview siya tungkol dun sa mga piloto. Opo, na ginagamit din daw po nila yung mapang ito ng mga piloto, Sen. Kaya ibig sabihin, matagal na po talagang ginagamit itong mapa na ito ng ating bansa. Gusto ko lang mag-react doon, Jen, Opo. Nelson, kasi kapag ka sinasabi mong ginagamit na ng mga piloto, Opo. parang formal talaga Oho. na yung mapang yan ay kilala na. Kasi alam mo, kuha yan mga piloto yan. Opo, At recognize na ika nga. kabisado nila yan. Pero sabi ko nga, ang reaction ko manggagaling doon sa kung meron na report o kaya record yung tinatawag nating International Civil Aviation Organization. Ito yung ICAO. Ikaw, opo. Meron kasing International Civil Aviation Organization Oho. na dapat naka-record man lang o may report na na-publish na talagang ginagamit na yan ng mga... Kasi ang alam ko, ang pinakahuling report nila, ito yung report ng 13th meeting nila. Pang-13 meeting ng South China Sea Traffic Flow Review Group. Kasama rito ang Pilipinas. Meron palang ganyan, no? Oho. Oo, ang pinakahuli, ito yung 13th meeting. Tanda Okay. mo, 13th meeting Opo. doon sa report ng South China Sea Traffic Flow Review. Opo. May grupo yan kasama ang Pilipinas. At ang report na ito ay dated July 2025. Bago lang. Oho. Oo. Oho. At ang lahat ng mapa na ginagamit ng piloto Opo. refer to South China Sea. Wala yung West Philippine Sea. Ganun Kaya po. ilang ang masasabi ko ron. Kung paano niya nakuha na ginagamit na ng mga piloto. So let us go by facts. Opo. Kung ano lang ang sinasabi ng facts, doon tayo. Yes. At huwag tayo mag-iiba ng opinion. Tayo kasi hindi opinion eh. Kasi ang mapagbabasihan lang na katwiran kung sino nagsasabi ng totoo, yung report o kaya yung ula ay yung record Yes po. ng International Civil Aviation Organization. Yung ikaw. Dated July 25. Eh. Last year lang po yan. Yung bago. mga referensyang mga mapa, nakalagay pa rin South China Sea. Wala pa po yung West Philippine Wala eh. Sea. Kaya kailangan may pakita nila yung ganun. Oho. Tandaan nyo, ang gusto nating sabihin dito, tayong lahat gusto nating ma-drawing talaga ang West Philippine Sea. Para tukoy na tukoy yung atin. Pero wag silang gumagamit ng dahilan na parang pinasasama pa yung ibang tao, ang gawain nilang hindi nila ginagawa. Pagkatapos yung palang kanilang kabiguan na gawin yon, sa iba nila sinisisi. Na para bang tayo para maglaban tayo doon sa kagustuhang makapag-drawing tayo ng South China Sea, ng West Philippines. Hindi Gusto po. natin yan. Gusto natin sa bahagi ng malaking karagatan na yan na kung tawagin ay South China Sea, makita nating nakadrawing naman yung West Philippine Sea mismo doon.
sa gilid ng ating bansa. Oho. Kagaya ng kung paano nakikita natin yung Gulf of Tonkin na nakadrawing sa bahagi ng Vietnam. Bakit ang Vietnam nagawa nila? South China sila lahat yun, ha? At talaga na nakipaglaban sa international tribunal ang Vietnam at saka yung ano. Opo. Oh. Naipasok nila yung... Nailaban nila. So sila ngayon, meron silang Gulf of Tonkin. Yun yung At gusto talagang, nung... at talagang nakasulat sa S-23. Yung S-23, ito yung Limits of Oceans and Seas. Ayun. At ito Na ang yung gusto, nagpapublish nito, International Hydrographics Organization. ito yung gusto nyo mangyari. Ito yung gusto kong mangyari. Inggit na inggit ako sa Vietnam. O baka sabihin naman, maka-Vietnam na naman si... Hindi po. Kaya ako lang ginagamit na dahilan nito. Ang Vietnam nagawa nila, bakit hindi... kasi natin naman magawa. ang Vietnam, hindi naman nila sinasabing, paano ba yung atin ito sa Vietnamese? Marunong kang Vietnamese eh. Hindi na namin alam eh. Chorizo, alam mo ba, gano'n. Ano? Atin ito. Hindi kasi naman, Maniwala ka sa akin. naalaala ko na naman bigla yung, yung binabanggit ni Senador Ping Lacson doon sa pagdinig nga ng confirmation ng 35 mga sundalo na 34. 34 ba? Okay, to be exact. Tinuruan niya sa amin yan eh. 1980s pa, talaga naman anyang atin yan eh. Meron pa sa mga sinasabing mga batas at yan anya donate ni Tomas Cloma at pinagtibay naman anya ng iba't ibang mga ano yung ginamit na termino? Teka muna, baka maakusahan kang dinadagdagan mo yung sinabi niya eh. Ano Ang bang? sinasabi niya, Opo. natanong niya yung kapitan bago kami magtapos. Kapitan, Opo. kanya, saan mo nakuha itong kursong ito? Ganito, sabi niya. Yan, tama. Yung kurso, may code parang halimbawa, CHD, halimbawa, ganyan. Ano? Opo. Nakuha ba yan kanya sa Port Bonifacio? Hindi po, Your Honor, sabi niya, nakuha ko sa Camp Crame. Camp Crame. Sa Camp Crame na pala nakukuha ngayon yan. Kasi nung ako, I finished that in 1983 in Port Bonifacio. Ayun. Yun, doon siya nagsimula. Tapos inintroduce na si Tomas Cloma. Mang Tomas. Yes po, na sinasabing yun pa lang, yung Kalayaan Island Group na yan, talagang dinonate pa lang niya nung time na yon. Yun ang sinasabi niya. Yes po, kasi hindi ako tinuro sa kanila sa eskwelahan sen eh. Yan ang nakakalungkot sapagkat hindi dapat ganun ang pagkakakwento nun. Mali yun. Ganun ho ba? So, lilitaw na naman, may naililigaw na naman. Meron na namang nagoyo. Hindi po dinonate eh. Dinodonate niya sana, pero kasi, sabi ng, nung magdeklara siya, Freedom Land Declaration, Freedom of land. sabi ng ang unang pumiyak, ang UK. Sumunod ang US. Sumunod ang China, sumunod ang France, Australia, Japan, at ang Pilipinas. Ito lamang, huwag na natin sabihin yung ibang bansa na nag-object. Yun lang nag-object ang bansa mo. Paano mo sasabihin ngayon na... Sariling opisyal pala natin, ano? Sariling opisyal natin, inobjectan si Mang Tomas. At lahat ng grounds naman, yung lahat ng nag-object naman, iisa ang kanilang ground, ang legal ground. Yung kanyang di umano'y na-discover ay hindi na pwedeng tawaging terra nullius. Kasi pwede ka lang mag-donate ng terra nullius. Ang terra nullius kasi, Ibig sabihin? undiscovered, unoccupied. Ayun. Hindi pa na-discover, tsaka wala pang tao. Hindi pa na-occupy. 1897, nag-declare na yung Great Britain. So iba pa yung, kasi tayo po, panahon ng Pangulong Marcos, so 1897, meron na palang kumilala nitong lugar na ito. Nung dineclare niya yun, 1956. Oo. Sinabi, ewan ko kung nung dinonate niya, sino yung presidente nun. Hindi ko naman alam kung sino yun, ano? Nag-object nga yung Pilipinas kasi nga hindi na terra nullius. 1897, ang Great Britain nag-declare na ng notice of claim. So siyang nakadiscover. Nung i-abandon ng Great Britain yung ang kanyang notice, sumunod ang France. At nagsunod-sunod na. Kahuli-huli yan na sa talang alam ko, 1933, ang Japan naman nag-issue ng notice. At kinapiparnis pa niya ang Amerika. Kasi under tayo ng Amerika nung panahon na yun. Sa makatwid, yung tinuturo pala doon sa subject na yun, mali. At yun naman ang kasi yun ang parang yun ang alam ng mga military officers natin. Yun din ang alam ni Senator Ping. Kaya nga po. Kaya nga doon sa bandang huli. Kaya natin sinasabi na ang daming mali ngayon
na pinipilit nilang akala mo yun ang tama. Sana man lang, araling mabuti, pakasiguruhin. At saka ngayon, ipamahagi sa taong bayan para sa ganon, yung ibinahagi mo, yung impormasyon na ibinigay mo sa kanila, totoo sana. Ibig sabihin, baka hindi na updated yung tinuturo sa kanila, Sen. Kasi noong mga panahon na 80s. Hindi lang updated, mali. Paano mo Ayun na nga, i-update yun yung na nga, mali? tama, Kahit tama, na-update tama mo kayo. yun, mali pa rin. Mali pa rin talaga yung tinuturo para sa kanila. Oh. Aba, Isip-isipin mo, ang dami ng mali ngayon, ha? Oo nga Nagpupunta mo sa mga eskwela. Akala naman nila, kalaban ba ako doon? Hindi po, mga kababayan, tinutuwid lang po Itinatama natin natin. para sa ganon, yung pagdodrawing, baka sakaling ma-drawing na nga natin. oho. Pantulong pa nga ako eh. Ayun na nga, no? So dapat pala tinanggap nila, Sen, tama po. Mabuti ho na itama niyo yung bagay na yan kasi matagal ng aming paniniwala, mali pala. Hindi, napakahirap kasi. Bagay, parang yung kasi nantindigan nilang tama noon pa man eh. Nagmamarunong. Ang dami kasing nagmamarunong ngayon. Palibasa, ang tingin nila sa sarili nila, napakarunong nila. Wala naman ako magagawa. Yun ang opinion niya eh. Ang malungkot doon, Sen, nung sinabi natin mali, masama ang loob nila. Sana naman kung naramdaman, kasi minsan talaga, di ba may kasabihan sa English, Nelson? Truth hurts eh. Masakit talaga katotohanan ko minsan eh. Mga ganyan ka na ngayon, ha? Talaga naman, ha? Mahirap tanggapin ang katotohanan, sabi niya. Ako naman hindi. Alam mo, kung walang iniwan dyan sa physical na sugat eh. Opo. Maaaring pag nilapatan mo ng gamot yan, Ay, masakit mahapdi talaga, talaga yan. mahapdi, oo. Pero ang layunin mo para gumaling ka eh. Opo. Ha? Tama. Kesa naman pipilitin mo na akala mo gumagaling ka doon sa sugat na nagnanaknak na, pipilit mo pa yun. Baka ikamatay mo pa yun eh. Malala na pala, no? Di ba? Oho. Meron pang isa na issue, Sen, eh. Oo. Yung, di ba sinabi nyo na in-splice yung video? Oh. Yun, Sa Senado. splash yun. Yun naman eh, para sa kanya, sa ethics na yun. Pero ang sabi ho ni Senador Ping Lacson, paano ako mag-splice? Hindi naman ako marunong mag-splice ng video. Paano daw gumawa? Paano daw mag-splice ng video? Pero hindi niya itinanggi na lumabas sa kanyang ano. Sa page niya. Official page ng Hindi ka pala marunong mag-splice. Opo. O bakit pinadaan mo sa official Facebook account mo? May tatatwa mo pa ba yun? Kung hindi ka nag-splice, pina-splice mo siguro sa mga tao mo at nilagay mo sa official Facebook mo. Ganon din na suma total nun. Ganun po. May bali, sasagutin naman niya sa tamang panahon yan. Oho. Ang dami niya pinagsasabi. So, Na pati yung meron daw panukala na yung salita ko nga dun sa Isa pa po yun, no? Ay dun sa tatanggalin sa commission on record. appointments na hindi ko naman sinabi. Doon sila mahilig eh. oho. Ibabaluktot na lang yung sinabi ko at pagkatapos titirahin nila ko doon at ngayon pabor daw siya na tanggalin yung sinabi ko. Oho. Wala akong sinasabing gano'n kaya wala kayong dapat tanggalin. Ngayon haharap siya sa ethics committee kung sakasakaling yun ay paboran ng aking mga kasama. May formal motion ho ba na i-strike out sa records po ng Ewan Senate? ko kung paano niya gagawin yun. Ganun Wala ba? naman ako sinabi, so i-strike niya. Yun lang ang tatanungin ko sa kanya. Anong ipo-formalize mo sa petition mo o motion mo na i-strike out? Anong sinabi ko dyan? Ang dapat ay strike. Wala naman ako sinabing ganyan. Oho. Parang sinususugan niya ata, din parang motion ata yun. ng Para mga lamang palitawin niya na may sinabi akong ganon. Oho. Para ipamukha na naman sa tao o kaya ipaisip sa tao na meron talaga akong sinabing ganon. Kaya sa na magmamotion na tanggalin kunwari yun. Oho. Ganyan silang mag-isip eh. Doon sa punto ata na i-give up na lang natin yung yung KIG. Yung sinasabi kong hypothetical. Opo. Siya alam niyang hypothetical na nandun siya. Nandun siya mismo, yes po. At hindi nga siya tumutol nung nandun kayo. Nagtatanong kayo, di ba? Nandun lang. Pagalis ko, tsaka siya... Ayun, nagtanong doon kay Kapitan. Tapos, Kung gano'n ang tapos intindi nila. sasabihin niya, turuan siya kahit marunong kong mag-splice, hindi kita tuturuan dahil mali yun. Hindi ako nagtuturo ng mali. Ayun. Ayun. At kung may nakita man kayo mali, baka itama natin ito. Ang aking advocacy, itama ko yung mali. Kahit marunong kong mag-splice, ako na ang pinakamarunong mag-splice, hindi ko ituturo yan. Oho. Dahil mali yan. Ayun. Dito na lang tayo dyan sa isa pang malaking balita. Sige, bago tayo magtapos, Nelson, ano ha? Hindi na kayo nawalan na. Ito, sobrang laki nito. Ganon? Inaabangan to na marami dyan eh. Earth-shaking ba yan? Earth-shaking ito. Oo.
Noong nakarang araw, nagdeklara po si Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ay, marami nga nagulantang dyan. Nabigla ang nagulat marami eh. dyan. Nelson, ha? Hindi naman namin itatanong sa inyo ang inyong reaksyon dahil siguro alam niyo na rin naman na doon papunta yon. Pinagtatagni-tagni ngayon. Ano? Pero Kanya-kanya mga pairing. Ang lumabas din sa social media ay na ikinagulat namin, siguro na iba rin, at merong mga nagsasabing dapat gawin nyo na rin ito eh. May posibilidad daw na kayo ang tumakbong Vice President ni BP Sara sa 2028. Kanina lang, alam mo, pinag-uusapan natin ang daming mali na gusto kong itama. Opo. Ay, opo, tama kayo. Ngayon ko lang na pag-isip-isip, pagka ang mga mali nanggagaling na sa sa Senado Kasamahan ninyo, no? at saka nanggagaling sa mga dating Oh. justice ng Korte Suprema dahil sa paniwala nila na itong mga taong ito ay kapanipaniwala. Opo. Marami maniniwala. Napakahirap palang ituwid ang mali. Ay, opo. Sa dami ng nais kong ituwid ngayon, yung tinatanong nyo sa akin na yun, hindi ko na pinag-iisipan eh. Ang gusto ko munang gawin ngayon, ituwid ko lahat ang mga maling ito. Hirap na hirap ako eh. So yan ang pinagkakaabalahan nyo Oo. ngayon, Sen, ano? Yung mali ni Justice Carpio, tinutuwid ko. Oho. Yung mali ni Senator Ping, Oo. tinutuwid ko. Yung mali ni Tariela, tinutuwid ko. Yung mali ni Batong Bakal, tinutuwid ko. Yung bahagi ng kamali yan sinasabi ni Senator Tol, tinutuwid ko. Oho. Napakarami kong itutuwid ngayon at hindi ko alam kung kailan ako matatapos. Dito ngayon ako abalang-abala. Oho. Kaya isipin mo, kapag hindi ko na ituwid ito, kawawa ang taong bayan dyan, Oo Nelson. nga. Baka manatili siya sa pagkakapaniwalang mali, no? Oo. Tama kayo, Sen. Isip-isipin mo, alam ko na, pasulat ito, Jen eh, Opo, Nelson. opo. Lalo na ikaw, ikaw ay nagtuturo ng ano eh. Oo. Tungkol Mga bata. tungkol sa mga salita ng Opo. mga dakilang mga salita. Oo. Meron akong, ito natatandaan ko, bata pa ako eh. Sabi, ganito pagkakasabi, palagi yung lolo ko ang sinasabi sa kanya kasi alam mo, lolo ko alam mo naman, iglesia ay lolo ko eh. Opo. Nagmula ako sa pamilya kaya, tatay ko, kaya ako Yung okay. angkan po ninyo. Oo. Yung lolo ko, pagka, stricto yun. Opo. Sabi niya sa akin, meron nakasulat sa Biblia eh. Hayaan mo sila. Oo. Huwag mo silang pansinin. Yan kanya mga bulag yan na nag-aakay kanya ng kapwa bulag. Alam mo kanya, pag ang bulag, Inakay na kapwa. inakay kapwa bulag, pare-pareho silang mahuhulog sa hukay. Tama. Di pinagtanong ko nga, nakasulat nga. Pero nasobrahan niya eh, kasi alam mo na kanya kung anong ginagawa kanya kapag ang tao napunta na sa hukay. Ano, sabi niya sa akin, Opo. ay tinatabunan po sila. Ay, dinagdag na yun. Di, ang daming mga bulag, inaakay ang mga ano natin. Itong mga iba nagbubulag-bulagan. Ayan, opo. Nagbubulag-bulagan. Yung iba naman talagang bulag na bulag sapagkat ayaw niya talagang kilalanin. Ayaw niyang buksan ang isip niya na mali siya. Oho. Bulag na bulag talaga ito. Napanganak ng bulag. Yung iba na bulag lang eh. Sa dami ng pangyayari. Pero ganap ng bulag lahat ito. Oho. Ayaw kong itong mga taong ito aakayin, ililid ang kababayan natin doon sa hindi tama. Oho. Sa kamalian. Ayaw kong itong mga taong ito ang magpahamak sa ating kababayan. Isip-isipin mo, pati sila mapupunta sa hukay. Ayoko. Tama. Itong mga bulag na lang itong mapunta lahat sa hukay. Pero yung mga kababayan natin, ayokong sila'y madamay dito. Yan ang aking gustong gawin. So ito ngayon Kaya ang inyong... magtatagal ako dyan. So ito ngayon ang inyong pinagkakaabalahan. Yan pinagkakaabalahan ko ngayon. Oho.